Celine POV. Walang katapusan ng pagsusumigaw ko para lang tigilan ng aking ina ang pagbubugbog sa akin. Halos pakiramdam ko, wala nang lumalabas na boses sa bibig ko. Sa sobrang sakit ng hagupit ang ginagawa nito sa akin. Hilam na rin ang mga mata ko ng luha na halos pati sipon ko nalalasahan ko na rin. Mula pagkabata hanggang ngayong 10 taong gulang na ako, ganito pa rin ang pagtatrato ng sarili kong mga magulang. Walang araw na hindi ako ng mga to sinasaktan. Pakiramdam ko tuloy hindi nila ako totoong anak sa mga pinagagagawa nila sa akin. Tama na po, Nay. Maawa po kayo. Aray! Inay, tama na po! Nagmamakaawang hiyaw ko sa aking inay sa sobrang sakit ng paghahagupit nito sa akin ng sinturon. Kapag hindi mo sinunod ang lahat ng inuutos ko sa'yo, hindi lang yan ang mangyayari sa yung bata ka. Buisit! Walang kwentang bata! Wika ng aking ina sa akin na halos lumuluwa ang mga mata nito sa sobrang galit. Nakayuko naman ako habang nakasiksik sa isang sulok. Nanginginig ang katawan ko sa sobrang sakit na dulot ng ginawa nito at takot na rin. Pansin ko ang mabilis nitong paglabas sa kwarto. Doon ko naman nilabas ang hikbi ko na kanina ko pa pinipigilan. Halos nahihirapan akong huminga sa bigat ng nararamdaman ko. Ang sakit sa pakiramdam na ginaganito ako ng sariling mga magulang. Lalo pa ako napahagulhol nang makita kong katawan kong puro pasa ng sinturon na pinagamitan nito sa akin. Pilit man akong kumilos ngunit hindi ko kaya dahil sa sobrang sakit ng mga sugat sa aking katawan. Hindi na siguro magtatagal ang buhay ko. Humahagulhol na bulong ko sa sarili. Paputol-putol rin ang bawat pinapakawalan kong hininga sa sobrang sama ng loob sa mga magulang. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na lang akong bigla. Isang malamig na tubig at sipa ang nagpagising sa akin. Wala ka talagang kwentang bata ka! May patulog-tulog ka pang nalalaman? Gabi na, wala pa ring pagkain! Sigaw ng itay ko. Itay, tama na po! Pagsusumamo ko na sipain na naman ako nito. Hindi ko na naman napigilang mapaiyak. Huwag mo kong iiyak-iyakan dyan. Tumayo ka na't magluto ka. Kapag dumating kaming wala pang pagkain dyan, bugbog ang aabutin mo't sa labas ka matutulog. Wika pa nito siya para ang pasigaw. Nang maramdaman kong wala na si Tay, doon ko naman nilabas ang malakas na pag-iyak at haguluhol. Ngunit sa kabila ng mga sugat ko at pananakit ng katawan, mas pinili kong tumayo kahit na nanghihina at nanginginig ang buo kong katawan. Ilang beses ako natumba dahil sa sakit at panghihina ko. Lalo ko napaiyak na makita kong walang bigas sa lalagyan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng sobrang takot. Diyos ko, anong gagawin ko? Tulungan niyo po ako. Hagulhol na panalangin ko sa sarili. Ilang sandaling nakaupo ako sa may kusina nang may marinig akong mahinang boses. Paglingon ko sa may bintana, nakita kong isang kaibigan. Kitang-kita ko ritong awa sa mga mata nito na lalo kong ikinaiyak. Tumalon to sa may bintana upang makapasok. Hindi na rin ako kumilos sa pagkakaupo sa sobrang sakit ng mga sugat ko. Mabilis ako nitong niyakap. Rinig ko na rin ang pag-iyak nito. Lalo tuloy akong naawa sa sarili ko. Itatakas kita dito, wika na kaibigan ko. 15 taong gulang na ito. 5 taon ang agwat namin sa isa't isa. Siya si Rita Ocampo. Isang matalik na kaibigan. Mabilis akong umiling sa sinabi nito. Hindi ko kaya. Lumuluhang wika ko. Ano ka ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Halos patayin ka na ng inaakala mong mga magulang. Bata ka pa kasi, kaya hindi mo naiisip ang naiisip ng mga tao na sa paligid mo. Celine, gumising ka. I know na matured ng pag-iisip mo. Kaya sana gamitin mo. Sa ginagawa nila sa'yo, isang katunayan na hindi ka nila totoong anak. Galit na wika nito sa akin. Hinawakan pa nitong magkabilaan kong balikat para tumingin ako sa mga mata nitong lumuluha na rin. Maawa ka sa sarili mo, please lang. Gusto mo bang mamatay sa mga kamay nila? Pahalagahan mo naman ang sarili mo. Garalgal na wika na nito. Lalo naman ako napaiyak sa sinabi nito. Maraming salamat, Ate Rita. Pero hindi ko kayang mawalay sa mga magulang ko. Ayokong tanggapin na hindi nila ako tunay na anak. Baka mas lalong hindi ko kayanin kapag nangyaring sinasabi mo. Kaya ko pa namang tiisin. Umiiyak na wika ko dito. Bigla naman tong bumitaw sa balikat ko. Tingala ko ito at pansin ko sa mukha nitong biglang pagkainis.
Hindi ko naman to masisisi, pero hindi ko kayang mawalay sa mga magulang ko. Lalo na't napakabata ko pa. Mas natatakot akong mawalay sa mga ito. Sila ang mga magulang ko. Aalis na ako kinabukasan papuntang Maynila para tumungo sa ibang bansa. Kinukuha ako ng tita ko upang doon makapag-aral at makapagdesisyon na sila mama at papa. Wika nito habang lumuluha. Bigla naman ako nagulat sa sinabi niya. Nakaramdam din ako ng kalungkutan sa isiping wala na akong kaibigang maasahan pa. Natatakot din ako at tsak na wala ng sasaklolo kapag kailangan kong tulong nito. Bigla itong tumitig sa akin habang umiiyak. Kaya nga ginawa ko lahat para makapasok sa bahay niyo. Dahil gusto kitang itakas dito. Gusto kong maging kampanting loob ko na iiwan kong kaibigan ko sa safe na lugar. At hindi sa mga taong yun na kinikilala mong mga magulang. Maaaring kinamulatan mo sila bilang magulang. Pero tandaan mo, ang sasabihin ko sa iyo ngayon, walang magulang nagagawa ng ganyang mga bagay sa tunay nilang anak. Wala, Silin. Garalgal na wika nito habang pinupunasan ng mga luha. Hindi ako nakakibo sa sinabi nito. Patuloy lamang ako sa pag-iyak hanggang sa mapansin kong pagkilos nito sa may kusina. Inabot nitong kaldero at nagsimulang magsaing. Doon ko lang napansin na may dala itong bigas at ulam na rin. Lalo tuloy ako napaiyak. Nakaramdam din ako ng sobrang takot sa isiping kinabukasan. Aalis na ito. Wala na akong maasahang tutulong sa akin sa ganitong sitwasyon ko. Salamat, Ate Rita. Garalgal na wika ko. Tumingin lang ito sa akin. Pansin ko rin ang mabilis nitong pagpunas ng luha nito sa pisngi. Pagkasaing nito'y kagad tong lumapit sa akin at nilagyan ng ointment ang mga sugat ko. Pinakain na rin ako nito ng dala nitong lutong pagkain. Awang-awa ako sa kalagayan ko. Minsan naisip ko na rin na baka nga hindi nila ako totoong anak. Kasi ito ngang kaibigan ko napakabait sa akin kahit hindi ko kadugo. Pero bakit ang mga magulang ko halos patay na nila ako sa pananakit nila? Gusto ko mang paniwalaan to pero sobra ako natatakot na malaman na hindi nila ako tunay na anak. Hindi ko kakayanin. Oras din ang nilagi ng kaibigan ko hanggang sa kunin itong palad ko. Itago mo tong maigi, Celine, para may ipangbili ka sa tuwing wala na kayong bigas o ano paman. Hanggat maaari gawin mong lahat, may iwasan mo lang pananakit ng mag-asawang yun. Wika nito sa akin. Simula nang makita nito ang pagtrato ng mga magulang ko, hindi na nito matawag ng mga magulang kung tinuturing kong mga magulang. Pero, huwag ka nang tumanggi. Inipon ko talaga yan ng ilang buwan para sa'yo. Basta itago mo ng maigi yan, ha? Masakit man para sa akin na iwan ka, pero wala rin ako magagawa sa plano ng mga magulang ko para sa akin. Ang totoo, nakiusap ako sa mga itong tulungan kang makalayo dito at pumayag nga sila na dalhin ka sa Maynila. Ngunit ayaw mo naman. Mahabang wika nito. Akmang magsasalita pa ito nang marinig namin ang mga boses sa ibaba. Taranta namang nagpaalam ang kaibigan ko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Celine. Hihintayin kita sa tagpuan natin dati ng alas 4 ng umaga. Sana magbagong isip mo. Wika pa nito hanggang sa pumatak muli ang mga luha nito. Ramdam kong pagmamahal nito sa akin, hindi ko man lang naramdaman sa mga magulang ko. Nasaan ang batang yon? Rinig naming wika ng inay ko. Sige, aalis na ako. Ang pera ha, itago mo ng maigi yan. Mahal na mahal kita, Celine. Maghihintay ako hanggang alas 5 pa yun ng umaga. Garalgal na wika nito. Hindi ko na nagawang magpasalamat dahil kaagad din itong tumalon sa may bintana. Sakto namang bumukas ang pintuan. Bigla ko napalunok tulad ng dati kumakain ng mga magulang ko na hindi ako kasabay sa pagkainan. Hindi rin ang mga ito nagtatanong kung saan ang galing ang binibigay kong pagkain sa kanila o inihahanda. Na siyang pinagpapasalamat ko naman. Simula kasi nang makita nitong pagkakaibigan ko noon sa kapwa ko mga bata, doon sila lalong naging mahigpit sa akin. Niayaw ako ng mga to na makikipagkaibigan kahit na kanino o makipag-usap. Nang maramdaman kong wala na sila sa kusina, dahan-dahan naman akong pumaroon. Ngunit katulad ng madalas na mga itong gawin sa akin, walang tinitirang pagkain. Kagatlabi na lang ako nagligpit ng pinagkainan ng mga ito. Pasalamat ko talaga't kumain ako kanina ng dalang pagkain ng Ate Rita ko. Napaisip tuloy ako kung pakikinggan ko bang gusto nitong pagtakas sa akin. Ngunit iniisip ko pa lang ang mga bagay na yon, napapaiyak na lang akong bigla. Hindi ko nga lubos maisip na sa kabila ng nararanasan ko na pagmamalupit ng mga ito sa akin ay hindi ko pa rin sila kayang iwan. Nagising ako dahil sa kalabog ng pinto ng kwarto ko. Ang inay. Uuwi kami mamayang gabi. Dapat may pagkain na sa kusina kung ayaw mo masaktan.
Laban mo rin ang mga maruruming damit at maglinis ka sa buong bahay. Huwag kang piling Reyna dyan ha! Sigaw ng inay ko sa katuluyang umalis. Bigla naman ako nakaramdam ng kalungkutan nang maalala kong nakaalis ng ate Rita ko ng mga oras na yun. 6:00 na kasi ng umaga. Kahit naman kasi magising ako ng 4:00, wala pa rin akong balak iwan ng mga magulang ko. At dahil wala sila inay at itay, kaya napahinga ako sandali. Nagsuot ako ng mahabang damit upang matakpan ang mga sugat na tinamo ko. Pansin ko rin ang mga tinginan ng kapitbahay namin sa akin. Alam kong naawang mga ito, ngunit hindi na lang ako nagsaksayang tignan ng mga ito. Bakit mo ining natitiis ang kalupitan ng mag-asawang yan? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Naku, baka magkasakit ka niya ng tuluyan. Wika ng tendera. Hindi na lamang ako umimik sa mga sinabi nito. Kitang-kita kong mga bulungan ng mga taong nasa labas na pilit kong binabaliwala. Hapon na nang makatapos ako sa paglilinis at pagluluto, bigla ko naramdaman ang panginginig ng katawan ko. Mainit na rin ang pakiramdam ko, pati na rin ang mga mata ko. Napilitan akong humiga kahit ayaw ko naman sana dahil baka madatnan ako nila itay at inay. Ngunit hindi na kaya ng katawan ko ang lagnat na dumadaloy sa akin. Napaluhan na lang akong bigla sa mga katanungang pumapasok sa isipan ko. Sa edad kong ito, masasabi kong matured na akong mag-isip. Ramdam kong matinding sama ng loob sa mga magulang. Napabalikwas ako bigla sa isang bagay na tumama sa ulo ko. Ang tamad mo talagang bata ka. 6:00 pa lang nakahilata ka na dyan. Sigaw ng inay ko. Inay, masama po kasi pakiramdam ko. Nilala. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko na bigla ito lumapit sa akin at sinampal ako sa mukha. Hindi pa ako nakakahuma nang kunin nito ang mahaba kong buhok at pakaladkad ako nitong inilabas ng kwarto. Aray! Inay! Tama na po! Umiiyak kong wika. Halos pakiramdam ko napupunit ng anit ko sa ginagawa ng inay ko. Lalong humapdi ang sugat na natamo ko sa mga ito. Dahil sa pagkaladkad nito sa akin, habang nakahiga sa sahig at patuloy ako nitong hinihila. Wala kang kadala-dala. Sinabi ko na sa'yo ayoko nakikita ka na natutulog na wala kami permiso. Sigaw nito hanggang sa itulak ako nito sa labas ng bahay. Pasalampak ako na pasubsob sa lupa. Diyak ka matulog! Wala kang katinu-tino! Humagulhol naman ako pagkaalis nito sa harapan ko. Pansin ko pa ang ilang mga tao na nakikichismis sa mga nangyayari. Wala akong nagawa kundi ang humikbi na lang habang humahagulhol sa iyak. Kahit ano talagang gawin ko, walang tama sa paningin ng mga ito. Talaga bang hindi nila ako anak? Wika ko sa sariling isipan. Habang nahihirapang huminga sa bigat ng nararamdaman. Sinamahan pa ng lagnat. Maraming taong nakiusap sa akin noon na umalis na lamang at pumunta sa bahay ampunan. Ngunit ayoko at natatakot ako sa murang edad ko. May ilang kapitbahay rin na sinubukang magsumbong sa pulis, ngunit natakot din ang mga ito dahil sa pagbabanta ng itay ko. Rinig-rinig ko kasi na gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot ang itay ko at may baril daw ito. Kaya simula noon wala na nagtatangkang tumulong sa kalagayan ko. Hanggang sa hindi ko na malayo nakatulog ako sa labas nang walang kahit na anong sapin. Sa bagay, ilang beses ko na rin namang naranasan na makatulog dito sa lupa. Kasabay ng pagpatak ng luha ko. Isang masamang bangungot ang nagpagising sa akin habang sumisigaw. Mommy! Sigaw ko habang umiiyak. Napabalikwas din ako sa pagtulog mula sa labas. Pansin ko biglang ilang kapitbahay na may pagtataka sa mga mukha. Kahit man ako ay nagtataka kung bakit may binigas akong mommy. Anong ibig sabihin nun? Nasa ganun akong pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto ng bahay at nilabas noon ang mga magulang ko na nakakikitaan ng pagkagulat. Kahit ako man naguluhan sa nakikita kong reaksyon ng mga mukha nito. Ngunit saglit lang yun at napalitan ulit ng galit. Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Magluto ka na ng almusal. Pagalit na wika ni inay. Si itay naman bigla na lang umalis at hindi ko alam kung saan pupunta ng ganong kaaga. Ilang araw ang nagdaan nang mapansin ko madalas nag-uusap ang mga magulang ko na parang nagtatalo. Ngunit hindi ko naman maintindihan at malayo ang mga ito. Natatakot din akong lumapit at baka malintikan pa ako. Sa ilang araw ding lumipas, hindi ko naranasan ang saktan ulit ng mga ito. Napapansin ko madalas nilang pagtitig sa akin. Kapag tumitingin naman ako, bigla silang nagagalit. Sa ilang araw pang lumipas, naghihilom na rin ang sugat ko. Dahil hindi ko na nararanasan ang saktan ng mga ito. Simula nang bangungutin ako dahilan para makasigaw ako ng salitang mommy. Minsan iniisip ko rin ang mga bagay na yon.
Pero imposible naman hindi ako anak nila itay at inay. Lalo na, ilang araw na rin na hindi nila ako sinasaktan. Siguro naawa na rin naman sila sa akin bilang anak nila. Baka naiisip nilang hindi tamang ginagawa nila sa anak nila. Piping wika ko sa isipan. Samantalang nag-uusap naman ang palihim ang mag-asawa. Nabubwisit na ako ha. Tuwang-tuwa na sigurong batang yan at hindi na natin nasasaktan. Galit na wika ng ginang. Magtiis ka nga. Kailangan nating gawin ito upang hindi maghinalang batang yan. Bulong na pagalit ng asawa nitong lalaki. Hay nako, nangangati ng mga kamay ko sa batang yan. Lalong sumasabog ang galit ko sa tuwing nakikita kong pagmumukha niya. Inis na singhal ng ginang. Napahawak naman ang asawang lalaki sa buhok nito habang palakad-lakad. Tumiimbagang din ito. Bakit walang pagkain? Bulyaw ni inay sa akin. Binalot ako ng takot sa nakikita kong galit sa mukha nito. Nalilisik din ang mga mata nito na siyang ikinanginig ko sa sobrang takot. Inay, wala na po kasi akong pang... Nawalan ako ng balanse kaya bumagsak ako sa sahig sa lakas ng sampal nito sa akin. Halos nahilo din ako sa lakas ng impact ng pagkakasampal nito. Hindi ko problema kung wala kang pangbili! Sigaw nito sabay kaladkad sa akin palabas. Inay, tama na po! Umiiyak kong wika. Tinulak ako nito sa labas dahilan upang mapasalampak ako. Maghanap ka ng makakain kung ayaw mo mabugbog ng tuluyan. Huwag kang uuwi nang wala kang dala. Kung hindi malilintikan ka talaga ng sobra sa amin. Wika ni inay. Hindi ko tuloy naiwasang titigan ng sariling ina habang hilam sa mga luhang mga mata ko. Hindi ko na rin pansin ng mga taong nakikichismis na naman. Puno ng hinanakit ko itong tinitigan. Umaasa ko na sa pamamagitan ng mga titik ko dito ay mararamdaman niya kung gaano na ako nasasaktan sa mga pinagagawa nila sa akin. Inay ko po kayo. Garal-galit puno ng hinanakit na bigkas ko. Umaasa ko na sa simpleng salitang binitawan ko ay maintindihan niyang ibig kong sabihin. Ngunit bigla lang ako nitong tinalikuran at pabagsak ni sinara ang pintuan. Luhaan naman akong tumayo habang umiiyak. Naglakad-lakad at umaasang may magbibigay sa akin kahit man lang na konting bigas at ulam. Ngunit wala. Kinapalan ko ng mukha ko para manghingi sa tendera o mangutang kahit na hindi ko alam kung mababayaran ko. Naawa na ako sa'yo, Ining. Gustuhin ko mang pagbigyan ka, ngunit hindi pwede. Dahil gusto kong matauhan ka at umalis sa poder na inaakala mong mga magulang mo. Handa naman kitang tulungan. Sabihin mo lang kapag nakapagdesisyon ka ng umalis sa lugar nila. Wika na matandang may-ari ng tindahan. Gabi na, ngunit natatakot akong umuwi dahil alam ko mabubugbog na naman ako. Ilang tao rin ang nilapitan ko ngunit hindi sila nagbigay sa akin dahil iisa rin ang nais nila. Ang lumayas ako sa poder ng mga magulang ko. Napatas akong bigla nang marinig ko ng gagalaiting boses ni Itay. Ikaw! Anong ginagawa mo dyan, ha? Hindi ba sinabi namin maghanap ka ng makakain? Galit na bulyaw sa akin ni Itay. Napaiyak na naman ako sa sobrang takot. Itay! Hindi pa ako nakakatapos na magsalita nang walang sabi-sabing hagupitin ako ng isang matigas na kahoy sa paanan ko. Napasigaw ako at namilipit sa sobrang sakit. Uulitin sana nito paghagupit na may marinig akong mga taong umaawat sa Itay ko. Ito kasi ang unang beses na saktan ako ng ganito kalupit sa labas sa pamamahay namin. Itigil mo na yan. Hindi tamang ginagawa niyo sa bata. Oo nga, makukulong kayo niyan. Paalisin niyo na lang ang bata kung ginaganyan niyo lang din naman. Mga salitang naririnig ko sa paligid. Napasinghap na lang ako na biglang marinig kong putok ng baril. Gimbal ako na patingin kay Itay na ngayon ay hawak ang baril at nakatutok sa itaas. Huwag niyo kaming pakikialaman kung ayaw niyong mamatay. Singhal ni Itay sa mga ito. Nalisik na rin ang mga mata nito't nahigit kong kinatatakutan. Napansin ko rin ang pag-alisa ng mga tao. Napatras pa ako nang bumaling ang tingin sa akin ni Itay at Inay. Bigla nitong kinuhang braso ko at mahigpit na kinaladkad pabalik ng bahay. Ramdam kong nakasunod lamang si Inay. Itay, tama na po! Nagmamakaawa kong wika. Sakto namang nasa tapat na kami ng bahay. Alas 7 na ng gabi ng mga oras na yon. Ngunit kakitaan pa rin ang liwanag sa paligid dahil sa ilaw na nasa poste. Napasinghap ako ng malakas nang itunulak ako nito ng malakas sa lupa. Tinutok sa akin ang baril na siyang ikinangang ako sa pagkagulat. Sa tagal nilang pananakit sa akin, ngayon lang ito nangyaring itinutukan ako ng baril. Bukas, kapag wala ka pang pagkaing maihahanda, hindi ka na makakalakad kahit kailan! Sigaw ni Itay sa akin. Akmang aalis ang mga to sa harapan ko para pumasok sa loob ng bahay nang bigla ako magsalita. Hindi ko maintindihan kung saan nakukumuhan ng lakas ng loob para magtanong sa mga ito na kahit kailan
Hindi ko nagawang itanong dahil umaasa kung silang tunay kong mga magulang. Kayo po ba talaga? Ang tunay kong mga magulang? Garalgal na tanong ko sa mga ito. Hilam na rin ang mga luha ko, ngunit pilit kong inaninag ang magiging reaksyon ng mga ito. Kitang-kita ko sa mga itong pagkabigla at gulat. Sabay pa silang napalingon sa akin. Nagulat na lang ako na tumawag itay ko. Samantalang nakangisi lang ang inay ko. Hindi ko tuloy maiwasang mapatigil sa paghikbi. So ngayon, naisip mo rin ng bagay na yan? Nagiging matured ka na. Siguro oras na rin para malaman mo katotohanan. Wika ni Itay sa humarap ng harapan sa akin. Lumuhod pa ito upang mapantayan ako sa pagkakasalampa ko sa lupa. Hindi ka namin tunay na anak at hindi namin nanaisin na magkaroon ng anak na katulad mo. Naintindihan mo? Hindi ka namin anak. Marinabig kasi ito sa akin. Bigla na lang nagsipatakan ng mga luha ko sa narinig. Bigla ring bumundol ng malakas sa kaba ang dibdib ko. Nakaramdam din ako ng nerbiyos dahil sa sinabi nito. Umiiling-iling ako sa mga to at pilit na lumalapit sa mga ito ngunit kaagad din silang lumalayo. Inay, sabihin niyo po nagbibiro lang si Itay, hindi ba? Nagagalit lang naman kayo sa akin dahil wala akong dalang pagkain, hindi ba? Nagbibiro lang si Itay, hindi po ba? Inay, sabihin niyo na anak niyo ako. Nagbibiro lang naman si Itay. Nagmamakaawang wika ko habang umiiyak. Humiling namang bigla si Inay habang may galit sa mga mata nito na siyang ikinalito ko. Hindi ka namin anak at hindi namin nanaisin na magkaroon ng anak na katulad mo. Kasalanan ng mga magulang mo kung bakit nawala nag-iisa naming anak. Pero wala na sila dahil pinatay namin sila. Nanilisik ang mga mata ng wika ni Inay. Kasabay nun ng paghalakak na mag-asawa. Naiwan naman akong tulala habang panay sa pagtulong mga luha ko. Hindi maaari. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang sinabi ng mga to na hindi nila ako tunay na anak. Lalo ako naguluhan sa sinabi ng mga ito na namatay ang nag-iisa nilang anak dahil sa tunay kong mga magulang. At higit na nagpapabaliw sa isipan kong sinabi nito na pinatay nila ang tunay kong mga magulang. Paulit-ulit akong umiling habang umaatras at tumiiyak. Hindi, silang tunay kong mga magulang. Nagbibiro lang sila. Wala silang pinatay. Kagad akong tumayo at paulit-ulit na binigkas sa mga salitang yon. Hanggang sa maramdaman ko na lamang na tumatawa akong mag-isa habang lumuluha. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.